po sa Romanov Dynasty. Sila po yung Second Imperial Dynasty na nanguna, nag-rule sa Russia. Ang kanila pong reign ay tumagal ng almost 300 years from 1613 hanggang sa huling Tsar nila na si Nicholas II in 1917. At ang mga significant achievements po ng Romanov Dynasty is yung transforming Russia into one of the major powers of Europe. So napakalaki nung nagawa nitong Romanov Dynasty sa Russia, and they expanded Russian territory significantly, modernized the army and navy, and developed the arts and sciences. So malaki yung naiambag sa economic, sa politics ng Romanov Dynasty. Pero ang isa po sa pinaka-controversy dito sa Romanov Dynasty na nabalita noong unang mga panahon, naubos na po lahat ng Romanov family at mayroon pong chismis na nakaligtas ang isa sa mga anak ng Romanov na si Anastasia. So mayroon daw, kung sino daw yung tagapagmana ng Romanov Dynasty. At pinaniwalaan na naniwala sila na mayroon ngang natitira pang tagapagmana ng dynasty na ito. At dahil doon, maraming mga fake Anastasia ang naglabasan. Maraming mga nagpakilala na sila yung tagapagmana ng Romanov Dynasty. At according po sa history, ang pinakakilalang Anastasia na nagpakilala ay si Anna Anderson. So maraming naniwala sa kanyang kwento na siya ay tumira sa Germany hanggang siya ay tumira sa Estados Unidos, na matibay na sinasabi niya na siya yung Grand Duchess Anastasia. At ito po ay maraming naniwala, maraming sumuporta sa kanya na siya nga yung tagapagmana ng Romanov Dynasty. And then ito ay pininiwalaan ng ilang decades hanggang sa namatay na. And then taong 1990, na bumagsak na po ng panahon na ito yung Soviet Union. At nung binuksan yung archive ng Russia, nagkaroon po ng DNA test doon sa Romanov family, dahil siguro nung 1917 wala pa yung DNA test. Pagdating ng 1990, nagtest ng DNA, nagkaroon ng DNA test kasama yung ibang mga family ng Romanov, at nalaman na si Anna Anderson ay fake. Hindi bahagi nung pamilya Romanov. Hindi siya karapat-dapat na naging tagapagmana ng dinastiya na ito. Maraming mga ganitong mga pangyayari na nagpapakilalang tagapagmana ng isang kayamanan, ng isang kaharian, na napatunayang peke. Ngunit sa pag-aaralan po natin ngayong umaga, pinatunayan ng Panginoong Jesucristo na siya ang tagapagmana ng kaharian, hindi lang dahil siya ang nag-iisang anak ng Diyos, kundi ito ay pinatunayan niya sa kanyang mga gawa. Kung maalala niyo po sa huli kong pangangaral dito noong February, pinag-aralan po natin ang Hebrews 1:1-4. At ngayon po, itutuloy po natin itong Hebrews, and Lord willing, ay ito po yung magiging serye sa tuwing po ako ay makakapangaral sa pulpito na ito. Ang ating pong magiging series ay ang sulat sa Hebreo. Kung maalala niyo po, bilang short review lamang po sa ating mga pinag-aralan, ang sulat po sa Hebreo ay patungkol sa mga Jewish people na naging mananampalataya, subalit dahil sa suffering, persecution, may temptation na bumalik sila sa Old Testament religion na ito yung Judaism. Gusto nilang itaas ang lumang tipan kaysa kay Kristo. Gusto nilang itaas ang mga anghel kaysa kay Kristo. Kaya nakita natin ang ginawa ng manunulat upang
manumbalik sila sa pananampalataya at huwag mahulog sa kasalanan ng apostasy at pagtalikod, ay ibinalik ng mga ngaral sila sa kaluwalhatian ng persona ng Panginoong Hesus. At gustong-gusto ko po yung quote ni Stuart Olyott na kanyang commentary dito. Sabi ni Stuart Olyott, "The antidote to every spiritual illness is a better sight of Christ. It is the medicine that cures all spiritual trouble." So ito po yung ginagawa ng manunulat upang hindi mahulog sa apostasy, sa pagtalikod ang mga mananampalatayang ito. Ang panagot na ginawa ng author, hindi group dynamics, hindi masasayang tugtugan. Ang ginawang panagot, ang cure ng author, ay ipinakita ng author kung ano yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. At ito po yung makikita natin ngayong umaga. Muli niyo pong buksan ang inyo pong mga Biblia sa Hebrews 1, 5-9. Muli po nating basahin. Sabi po dito sa wikang Filipino, Hebrews 1, verse 5, "Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak." At muli, nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol sa mga anghel ay sinabi niya, ginagawa niyang mga hangin ang mga anghel, at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran at kinaputan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo, ay binuhusan ka ng langis ng kagalakan higit pa sa iyong mga kasamahan. Nakita po natin na gustong itaas ng mga mananampalatayang ito ang lumang tipan kaysa sa Panginoong Hesukristo. Kaya makikita natin na ang ginawa ng manunulat ay ginamit niya mismo ang lumang tipan. Again, yung logic, itinataas ng mga mananampalatayang ito ang lumang tipan. Ang ginamit ng author is yung mismong lumang tipan na itinataas nila upang ipakita ang pagiging preeminent or pagiging kataasan ng Panginoong Hesukristo. Ipinapakita dito po ng manunulat na si Kristo ang katuparan ng lahat ng sinasabi ng lumang tipan mula Genesis, Leviticus, Exodus, lahat, mga prophecies, Proverbs, Psalm. Ipinapakita dito ng manunulat na si Christ yung tinuturo ng lumang tipan. Hebrews 1 verse 5, sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. Kaya po nabanggit nung author, kung sino man yung author nito, may mga nagsasabi daw na mayroong kulto na nabuo dito sa Hebreo na sumasamba sa mga anghel. Subalit wala po itong masyadong ebidensya. Hindi ito masyadong napatunayan. Pero ang malinaw, kaya po nabanggit dito ang mga anghel dahil po may napakataas na pagtingin ang mga Hudyo sa mga angels. Dahil po ang mga angels din ay ang mga messengers ng Panginoon. Kaya nga po pagdating sa bagong tipan, yung title na messenger na pertaining sa mga preacher, minsan interchangeable po yun sa angel. Kaya po sa Revelation na may angels doon, yun po ay mga messenger, not necessarily na literal na angel. So, napakataas ng pagtingin ng mga Hudyo sa mga angels. So, kaya binanggit dito na yung patungkol sa mga anghel.
Dahil sila nga yung mensahero ng Diyos. Makikita niyo po yan sa Acts 7:38. Ito yaong naroon sa kapulungan sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. So sila rin ay tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Kaya may ganoong mataas na pagtingin ang mga Hudyong ito. Kaya ang pinapatunayan dito ng manunulat, ang kataasan ni Kristo kaysa sa mga anghel. So, ang ginagawa, napakatalino nung ginagawa dito nung author. Meron kayong mataas na pagtingin sa mga angels sa Old Testament, gagamitin ko yan mismo upang ipakita kung gaano kataas ang Panginoong Hesukristo. At ang ginamit niyang pruweba para patunayan na mas mataas si Kristo sa mga anghel ay mismong salita ng lumang tipan. Nakikita niyo yung bigat ng pinapakita dito ng author. At ang ginamit ng author particularly ay ang awit. Ang verse 5 po ay direct citation po yan sa Psalm 2 verse 7. So ginamit ng author yung awit upang patunayan ang kataasan ni Kristo. Psalm 2 verse 7, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon, sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ikaw ay ipinanganak. So, ginamit ng author yung awit. At alam nyo ba na naiintindihan po ng mga mananampalatayang ito, familiar sila sa Old Testament scriptures, dito sa Psalm, malinaw sa kanila na ang itinuturo nito ay yung Messiah o nagtuturo ito sa parating na tagapagligtas. So, clear sa kanila na ang binabanggit dito ay yung promised Messiah at tagapagligtas. At ang Psalm rin po na ito ay cited din ni Apostle Paul sa Acts 13 na nagpapakita na yung fulfillment ng Psalm 2 ay ang Panginoong Hesukristo. Acts 13:32-33. Pinapangaral namin sa inyo ang mabuting balita na pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin sa kanilang mga anak, ng kanyang muling buhayin si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. So yung fulfillment ng Acts ng Psalm 2 ay sinabi ni Apostle Paul na si Christ yun. Si Christ yung fulfillment ng Psalm 2. Tinanong ng author kung sino sa mga angels na tinawag na aking anak o anak ng Diyos. Yung rhetorical question ng author, sino sa mga anghel ang natinawag na sariling anak? While tinawag din ng Biblia ang mga anghel bilang mga anak ng Diyos sa Job 1 verse 6, pero ang title na anak ng Diyos as singular ay hindi po ito ginamit sa kanila. At bagamat tinawag rin si Solomon as son of God, pero alam natin na hindi rin po si Solomon ang katuparan nito. Ang katuparan po nung title na the Son of God ay ang Panginoong Hesukristo. Isaiah 9 verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yung pong walang hanggang Ama doon ay hindi po mapatungkol sa familial or yung God the Father, kundi yung walang hanggang Ama dito ay yung rank. Pinapakita dito yung rank. At sabi doon, prinsipe ng kapayapaan. So ang sinasabi ng author, kanino sa mga angel, sa mga anghel na tinawag na sila ang nag-iisang anak ng Diyos? At alam natin, wala. Pinapakita dito
na si Kristo lamang ang natural Son of God. Kaya ang message po natin for this morning, ang kataasan ni Kristo sa lahat ng mga nilikha, mga anghel, maging sa lumang tipan, ay sa katotohanan siya ang nag-iisang anak ng Diyos na nagkatawang tao. The superiority of Christ over all creations, angels, and the Old Testament is in the reality that He is the natural Son of God who became man. So yung rank ng Panginoong Jesucristo, siya ay mas mataas sa mga hinahangaan ng mga Hudyong ito, angels, Old Testament. Ipinapakita dito yung rank na si Christ lamang yung nag-iisang natural Son of God na nagkatawang tao. At ito po yung nire-remind ng author sa temptation ng apostasy. Mayroon silang temptation na bumalik sa mga seremonya ng lumang tipan. Ang sinasabi dito ng author, bakit nyo pa kailangan bumalik sa mga seremonya ng lumang tipan? It is as if bumaba ang langit para sa inyo. Yung pangangaral, yung pinag-aralan natin, heaven kissed the earth. Ito ay sa katauhan, sa persona ng Panginoong Jesucristo na napaka-illogical, na para bang mag-asawa, yung lalaking asawa ay nasa ibang bansa at lagi silang nag-uusap via video call at masaya sila doon dahil may communication, pero nung umuwi yung lalaki, ang gusto pa rin kausapin ng asawang babae through video call. Ganon ka-illogical ang ginagawa ng mga mananampalatayang ito na ibinigay na sa inyo ang katuparan. Bakit pa kayo bumabalik sa anino? Pinapakita dito ang kataasan ng Panginoong Jesucristo. Dalawang bagay po ang ating titingnan. Una, the status of Christ, ang katatayuan ni Kristo. Ikalawa, the glory of Christ, ang kaluwalhatian ni Kristo. Unang bagay na makikita natin dito, ang katatayuan ni Kristo or the status of Christ. Pinapakita po dito ng manunulat ng lahat ng mga nakasulat sa lumang tipan, mga sakripisyo, mga tao, mga pangyayari, mga sumpa ay tumuturo sa Panginoong Hesukristo. Again, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Yung pong immediate context nito ay galing po sa 2 Samuel 7:14. Sabi dito, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. So, ang immediate context po nito ay gustong magtayo ni David ng templo para sa Panginoon. At ang salita po na ito ng Diyos ay pumapatungkol sa anak ni David na si Solomon. So, dahil si Solomon din ay tinawag na Son of God. Pero malinaw na si Solomon ay anino lamang. Siya ay type lamang ng nag-iisang anak ng Diyos. Iisa lamang ang anak ng Diyos. John 7:42. Hindi ba sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa binhi ni David at mula sa Bethlehem, ang bayan ni David? So si Christ talaga lamang yung fulfillment ng title na Son of God. At ang sabi ng manunulat patungkol sa anak ng Diyos, verse 6, muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinasabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So malinaw na yung citation na pumapatungkol kay Solomon ay hindi pwedeng si Solomon yung pinapatungkulan talaga. Kasi sasambahin itong Son of God na ito ay sasambahin ng mga anghel. So hindi pwedeng sumamba ang anghel sa tao lamang. In fact, mayroong case sa Old Testament na nagpatira pa yung mga tao dahil mayroong anghel na dumating. Akala nila ay divine or Diyos. So ganun kataas, kaya hindi pwedeng sumamba ang mga
angel sa tao. Pero dito sa ating text, sasambahin ng lahat ng mga anghel ang Son of God na ito. Ang salita pong panganay, yung dinadala ang panganay, ito po ay may kaugnayan sa pagiging anak ng Diyos. Yung ranggo. Hindi po ibig sabihin na una siyang ipinanganak, kundi yung rank, yung pagiging preeminent niya. Nagpapakita ito ng mataas na katatayuan, mataas na status. Colossians 1:15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ipinapakita yung ranggo, pagiging mataas ng Panginoong Jesucristo. Ipinapakita dito na dapat sambahin ng mga anghel si Jesus dahil siya rin ang may likha sa kanila. Siyang nag-iisang Diyos. Ipinapakita dito ang pagiging totoong Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. So una, ito po muna yung gusto kong mapansin niyo. Kaya napakataas ng Panginoong Jesucristo ay sa katotohanan siya ay totoong Diyos. Si Jesucristo lamang ang nasa katayuan bilang nag-iisang anak ng Diyos, nagpapakita ng pagiging totoo niyang Diyos at pagiging mataas kaysa mga anghel. So siya lamang, walang pwedeng makapantay doon sa status na yon na pagiging Son of God, hindi po si Keboloy. Siya lamang, nag-iisa lamang ang anak ng Diyos. Ipinapakita rin dito na dahil si Kristo ay nagkatawang tao, ang mga mananampalataya ay tagapagmana ng kaluwalhatian ni Kristo at hindi po ang mga anghel. Yun po yung biyaya. Yung mga angels, nag-fell sila, walang hope. Diretso agad sa kahatulan. Pero ang mga tao may pag-asa dahil ang mismong Diyos ay nagkatawang tao. Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, so tayo po ay tagapagmana while hindi tayo nandun sa rank ni Christ bilang nag-iisang anak ng Diyos, but because of our union with Christ, tayo rin ay tagapagmana kung ano yung kaluwalhatian ni Kristo, na yun po yung titingnan natin mamaya sa second point. Gaano man po kataas ang katatayuan ng mga anghel, dahil sila ay nasa presensya ng Diyos, hindi sila kapantay ni Kristo at hindi rin sila tagapagmana ng kaluwalhatian ni Kristo. Ang gusto ko pong bigyan ng emphasis dito ay yung emphasis ni Christ sa doctrine of adoption. Dahil si Christ in eternity, naranasan niyang maging anak sa kanyang ama. Humanly speaking po ito, hindi talaga ganun yung nangyari. Pero para lang maunawaan natin, isipin niyo ito na naranasan niya in eternity, yung kabutihan ng Ama, yung pag-ibig ng Ama, siya ang karapat-dapat magkwento kung gaano kabuti ang Ama na ito. Siya yung direct source kung gaano kabuti ang Ama na ito. Sa pag-aaral po sa prayer life ng Panginoong Jesucristo, si Christ lamang po ang nagbigay ng emphasis ng fatherhood ng Diyos. Hindi po yan mali, hindi po yan naipakita sa Old Testament. While siguro may mga allusion, pero ang nagbigay ng emphasis sa pagiging ama ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ay nananalangin, my Father. Yun yung kanyang address sa kanyang Father. While yung mga Jewish people, ang tawag nila sa Diyos ay Yahweh, my Lord, my God, God of my Father. So, ganun yung address ng mga Old Testament people. Samantalang ang Panginoong Jesucristo, ang address niya sa Diyos, my Father. At ayun yung binigyan niya ng emphasis, ang pagiging fatherhood ng Diyos Ama. Sabi ni Jehoiakim Jeremias,
We can say quite deliberately that there is no analogy at all in the whole literature of Jewish prayer for God being addressed as Abba. Yung claim ni Jehoiakim, this assertion applies not only to fixed liturgical prayer, but also to free prayer, of which many examples have been handed down to us in Talmudic literature. Sabi, ang claim niya, sa mga Jewish prayer daw, walang address ng pagiging Father ng Diyos. Pero ang Panginoong Jesucristo, siya yung nag-revolutionize ng prayer. Dahil paano niya tayo tinuruan? Our Father in heaven. Napaka-revolutionize po noon na kung ikaw ay Hudyo, mabibigla ka doon sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo na never na inaituro na i-address ang Diyos bilang Father. So, bakit ko ito nasasabi? Dahil yung nabanggit ko kanina, siya yung direct source kung gaano kabuti ang Father. Christ is the natural Son of God. Yung intimacy ng relationship ng Father and Son, siya yung naka-experience in its fullest sense. Hindi lang symbolical, hindi lang analogical, kundi essential yung experience ng Father and Son ng kanilang pag-iibigan. At kaya ngayon, ito yung pinreach ni Jesus Christ, yung emphasis niya sa adoption, sa doctrine of adoption. And by faith, sinners can possess the status of Christ as Son of God by adoption. Tayo ay itinuring na mga totoong anak din ng Diyos. Alam nyo ba na greater yung blessing na tinanggap nating mga mananampalataya kaysa sa blessing na tinanggap ni Adan in the Garden of Eden? Tinanggap ni Adan yung distinction ng creator-creature distinction, at pwede natin in one sense, pwede rin siyang sabihin Son of God, but by creation. By natural, na ang Diyos ay manlilikha at siya ay anak dahil siya ay nilikha ng Diyos. But in our case, hindi po lamang ganun. While nananatili na tayo ay creatures ng Diyos, pero hindi doon yung sonship natin. Yung sonship natin ay by adoption. Tinuring tayong sariling mga anak ng Diyos. Sabi ni Pablo, Galatians 3:26, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Tayo ay mga tinuring na mga anak ng Diyos. Hindi lang dahil tayo ay Kanyang nilikha, kundi tayo ay Kanyang iniligtas sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesukristo. While hindi tayo magiging Diyos, pero yung status as Son of God ay na-attain natin not by natural, but by adoption. Sabi ni J.I. Packer, kung great na yung justification, na yung hukom ay pinatawad ka, nilinis ka sa iyong, ginawa kang absuelto sa iyong mga kasalanan, magandang bagay na yun at magagalak po tayo doon na tayong mga makasalanan ay pinawalang sala sa hukuman ng Diyos at itinuring na matuwid. Magandang bagay na yun, sapat na magbigay yun ng pagpupuri natin sa Diyos at magalak tayo. Pero sabi ni J.I. Packer, kung great yun, the doctrine of adoption, the blessing of adoption is greater. Dahil hindi ka lang inabsuelto ng Diyos, hindi ka lang itinuring na matuwid, itinuring ka pang sariling anak ng Diyos. At yun po yung pinaka-blessing na pwedeng matanggap ng isang makasalanan na tulad natin. Na hindi lang tayo ituring na isang nilikha, kundi sariling anak. At dahil yan sa Panginoong Hesukristo, na unang naka-experience ng pag-ibig ng kanyang Ama. Ayan po ang pagpapala ng pagiging Son of God ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang challenge po sa atin,
Ang kataasan ni Hesukristo ay magbigay po dapat sa atin ng motibasyon na labanan ang iba't ibang mga kasalanan, particularly ang kasalanan ng pagtalikod, ang apostasy. Nilalamon ng liwanag ng kagandahan ng Panginoong Hesukristo ang kadiliman ng kasalanan sa ating buhay. Dahil sa pakikiisa natin kay Kristo, tayo ay tinuring na sariling mga anak ng Diyos. At kailangan makita ito sa ating mga buhay na yung pagiging Christian ay hindi po yun badge, ID, na Christian ako. Dapat makita po sa lifestyle natin. How we mortify sin, how we cultivate graces, the sin of idolatry. Na paano natin ito na-mortify, na mas iniibig natin ang ibang mga bagay kaysa sa Diyos. Kailangan po nating maging realidad sa ating buhay, yung title na Son of God, hindi lang basta badge, kundi reality. Yung legal, yun yung pwede nating sabihin na legal status, pero yung pagiging Son of God natin, by adoption, ay kailangan pong makita po ito sa ating lifestyle. Buksan niyo po ang isang text sa 1 John 3. Ang context po nito sa 1 to 3 ay pinapakita yung pagiging fatherhood, yung pagiging ama ng Diyos. Pero sabi po niya sa verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. So, yung holiness ng Father, ng Panginoong Hesukristo, ay dapat nakikita yon sa buhay ng kanyang mga anak. Naalala ko po, nung siguro mayroong, yung mga kapatid ko na makukulit, at saka yung tatay ko din siguro, makulit din siguro, kaya ang sabi ng teacher ko, manang-mana ka sa ama mo. Sana, huwag maging negative yung ganun. Makita ng mga tao na manang-mana ka sa ama mo sa langit. Kung paano tayo namumuhay sa school, how we manage our family, how we manage our businesses, sa work natin. Nawa, makita yung totoong pagiging anak ng Diyos sa ating buhay. Ikalawang bagay po na pwede nating makita dito, nakita natin yung si Christ lamang yung may status na Son of God at na-receive natin by adoption. Ikalawang bagay, ang kaluwalhatian ni Kristo, the glory of Christ. Nagpatuloy po ang manunulat sa verse 7, galing naman po ito, ginamit pa rin po yung awit sa Psalm 104 verse 4. So direct citation po ulit ito. Sabi po sa Psalm 104 verse 4, na ginagawa niyang mga sugo ang mga hangin at kanyang mga tagapangasiwa ay nagliliyab na apoy. So ay pinapakita naman po dito ng author ang malaking pagkakaiba ni Kristo at ng mga anghel. So nagpatuloy doon sa comparison na walang ibang tinawag na anak ng Diyos kundi si Kristo lamang, at dito naman yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan. Ay pinapakita dito na si Kristo rin ang manlilikha ng mga anghel. Kaya ang sabi sa verse 8 ng Hebrews 1, ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos o ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran, ang siyang setro ng kaharian. Naghahalo-halo po dito yung mga psalm. Ito naman po ay galing sa Psalm 45, 6-7, at ipinapakita sa awit na ito ang kaluwalhatian at biyaya ng hari. Buksan niyo po yung Psalm 45 para makita po natin. Psalm 45, at ang babasahin po natin ay verses 3 and 4 lamang. Sabi po sa Psalm 45, 3 and 4,
Ibigkis mo ang iyong tabak sa iyong hita, o makapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian at kamahalan. At sa iyong kamahalan ay sumakay kang nananagumpay para sa mga bagay ng katotohanan at kaamuan at katuwiran. Ang iyong kanang kamay nawa ay magturo sa iyong kakilakilabot na mga gawa. So pinapakita dyan yung holiness, greatness, yung love, yung mga attributes ng king. At pinapakita dyan sa verse 5 ng Psalm 45, ang katagumpayan niya sa digmaan. Basahin po natin yung verse 5. Ang iyong mga palaso ay matalas sa puso ng mga kaaway ng hari, ang mga bayan ay nabuwal sa ilalim mo. So pinapakita dito yung characteristic ng king na siya ay merciful, great, holy, pero pinapakita rin dito yung pagiging warrior king na siya ay nagtagumpay sa mga digmaan. At ang kanyang pangunguna at paghahari ay sa pamamagitan ng katuwiran, verses 6 to 7. At sa lahat po ng mga descriptions na ito, na pumapatungkol sa isang hari, ito po ay pumapatungkol sa kaluwalhatian ng parating na Messiah. So si Christ po yung itinuturo ng Psalm 45. Psalm 45 verse 2, ikaw ang pinakamaganda sa mga anak ng mga tao. Ang biyaya ay binuo sa mga labi mo, kaya't pinagpala ka ng Diyos magpakailanman. Kaya ang sabi po sa verse 9, inibig mo ang katuwiran at kinaputan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. So, ito pong mga sinite natin na mga psalm, ito po ay pumapatungkol sa kaluwalhatian, sa kagandahan, sa karangalan ng Panginoong Hesukristo. So, ang gusto ko lamang po maging point, simpleng point lamang sa pagsasite ko po ng mga psalm, direct application. Kapag po tayo ay magbabasa ng psalm, ang mga salmo ay nagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo bilang isang banal, matuwid, at mabiyayang hari. So, sa tuwing binabasa nyo po yung psalm, personal reading nyo, and even sa ating public worship, ang isang direct application nito, dapat makita po natin ang Panginoong Hesukristo. Dahil ganito yung ginawa ng author. Bagamat siya ay totoong Diyos, siya ay mabiyaya, merciful. Yung mga secular kingdom, yung mga earthly kingdoms, naitayo ito by power, sa force ng military, pero ang kaharian ng Panginoong Hesukristo, itinayo niya ito by humility, by His humility. Pagpapakababa, sa pamamagitan ng pagpapakababa. Itinayo niya ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang perpektong katuwiran. Yung Romanov dynasty, namamana nila yung kapangyarihan ng kanilang pamilya. While totoo kay Kristo yon dahil siya ay totoong Diyos, siya ang natural Son of God, pero sa case ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang paghahari ay hindi dahil siya ay Diyos, kundi pinatunayan niya na siya yung rightful heir of God. Siya yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Acts 2:33-36, again, direct citation from Psalm. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na pawang nakikita at narinig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos
na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Gusto ko pong pansinin niyo yung text na yon. Ginawa siya ng Diyos na Panginoon. King po yung ibig sabihin noon. So there was a time na hindi siya king in the sense, king siya ay Diyos. Yun yung point natin kanina. Siya ang may likha ng lahat, nagahari siya. Pero yung text na ito na based pa rin sa ating pinag-aaralan, yung kaharian na ginawa siyang Panginoon, ito ay hindi by virtue of His divinity or by virtue of being the natural Son of God. Yung kingdom, yung kingship na pinapatungkulan dito ay pumapatungkol sa pinaghirapan, pinag-ipunan, pinagpaguran na kaharian. Ang paghahari ni Kristo ay tinayo niya, hindi dahil siya ay mataas. Totoo yun, pero itinayo niya yung kanyang paghahari dahil siya ay nagpakababa. Nangaral si Deacon Aaron, Philippians 2. Siya ay itinaas ng Diyos dahil siya ay nagpakababa. So, kapag mineditate po natin muli ang paghahari ng Panginoong Jesucristo, maganda maalala natin na hindi lang pala ito dahil siya ay Diyos, kundi ito ay kanyang pinagpaguran. Dahil ito sa kanyang krus, siya ay naghahari na sa langit, sa lupa, at maging sa impyerno. Siya ang hari ng lahat. Subalit kung may kinakausap ako dito, na linggo-linggo mong napapakinig, napapakinggan ang salita ng Panginoon, ang Ebanghelyo, mga anak ng miyembro, nakakapakinig kayo ng pangangaral ng salita ng Diyos sa inyong mga family worship. Ang pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa mga bata or sa mga tao ay yung pagiging familiar sa Ebanghelyo. Dalawa yung pwedeng gawin nun. Both, siya ay blessing dahil may privilege na siya na makapakinig ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, naririnig niya ang kaluwalhatian ni Kristo, ang ginawa ni Kristo, privilege na yon, pero pwede rin po yun na maging curse. Na maging familiar siya doon sa mga salita ng Ebanghelyo, pero walang pagtugon. At yun po yung nakakatakot na pwedeng mangyari. Na familiar ka sa Ebanghelyo, kaya mong i-recite, kaya mong ipaliwanag, pero wala kang personal na pagtugon sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Yung mga faithful preaching ng gospel in your family worship, in this pulpit, kapag hindi ka nanampalataya kay Kristo sa araw ng paghukom, yung mga blessing na yon ay i-merit as curse dahil hindi ka nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya every time na maririnig mo ang Ebanghelyo, yan ay mabiyayang kamay ng Panginoon na umaabot sa iyo. Manampalataya ka, magsisi ka sa iyong mga kasalanan at kilalanin mo na si Kristo ang hari. At sa atin naman pong mga mananampalataya, kung pinaghirapan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kaharian, ano yung mga bagay na mas pinaprioritize natin kaysa sa kanyang kingdom? Ginagamit lamang ba natin ang Diyos para sa ating mga selfish gain? Dumadalo lang ba tayo sa pagtitipon dahil masaya? May mga gusto tayong mag-gain na mga material blessings? Ano yung mga bagay na pinaprioritize mo? Sabi ni Christ, Matthew 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Maging mag-ingat po tayo doon sa message na abandon yourself. Hindi po. Ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang true self-love, hindi nyo po inaabandona ang inyong sarili. In fact, may gain, may true gain
At hindi po ito yung mga superficial gain, kagalingan sa sakit, while ang Diyos ay nagpapagaling, pagpapalang material, while ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. Pero ang true gain sa paglapit, sa pagiging mananampalataya, ay hindi mo na mararanasan ang puot ng Diyos. At hindi lang yun. Tinuring ka, sa first point natin, itinuring kang anak ng Diyos, hindi lang yun. Isinama ka pa ng Panginoon sa kanyang paghahari. Ngayon ay naghahari na ang Panginoon. Kaya ang challenge po sa atin, ang buhay po dapat nating mga mananampalataya ay pagpapasakop sa paghahari ni Kristo. Nagpapasakop ka ba sa paghahari ni Kristo sa pamagitan ng iyong vocation? Anong sabi ni Pablo sa Colossians 3? Yung sa mga alipin, gawin ninyo ang inyong mga gawain nang hindi nagmumurmur. Kung kayo ay nakakaranas ng paghihirap sa inyong vocation, ang sabi ni Pablo, ang Panginoong Jesus ang magbibigay ng reward kung magtatrabaho kayo ng may faithfulness. Hindi po yung mga boss, hindi po yung salary natin ang ating hari. Nagagawin mo lahat upang lumaki lamang ang iyong salary, masacrifice yung church, yung Christian life, para lang makuha mo itong something, either ito ay salary, romantic relationship, o ano pang mga bagay na sasacrifice. Pinapakita doon na ang hari mo ay hindi si Kristo. Kaya ang buhay po dapat natin ay pagpapasakop sa kanyang paghahari. Naipit po kahapon sa parade ng LGBT sa Circle. Nakakalungkot po na sobrang dami nila, at magpapasalamat ako dahil umulan, hindi natuloy yung concert. Pero makikita nyo po nung bandang mga 4 p.m., 5, sobrang punong-puno po yung Circle. Yung East Ave, sinaran na po yun, may mga naipit na sasakyan, pero makikita nyo po doon yung sobrang dami. Tapos may costume po, nakita ko na sinisigaw nila si Satan, parang yun yung Diyos nila kasi yung costume nila may sungay. Talagang publicly, pinipreach nila na ang king nila ay si Satanas. Nasaan ang mga mananampalataya sa ganong pagtitipon? Paano natin na ipapangaral ang paghahari ni Kristo sa ganong mga pagtitipon? And thankfully, nung dumaan ako sa isang part, may nangangaral po ng Ebanghelyo. And I believe, kinalugdan yun ng Panginoon. Dahil nung pinapakinggan ko yung kanyang message, may gospel, may faith and repentance. Ipinapakita yung paghahari ni Kristo. Nawa, ma-challenge po tayo sa ganitong mga malalaking events na maipangaral, maipakita natin ang paghahari ni Kristo, hindi lang as an individual. Sa vocation natin, sa family, sa school, maganda na yun. Pero maipakita nawa natin, maparangalan nawa natin as corporate, as a church, ang paghahari ni Kristo sa ganong mga events. So kung magtapos sa sinabi ni Grant Osborne, to be part of God's family and enjoy the reign of His Son will truly be a foretaste of heaven. This should be a goal of both worship and fellowship in the church as the body of Christ. We strive to allow His joy to govern our time together as a church family. So yung palang mga ministries natin outside and internal, yung fellowship, yung joy, yung love, yan ay pagpapakita ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Nawa, i-cultivate po natin ang buhay natin na nagpapasakop sa paghahari ng Panginoong Hesukristo sa lahat po ng areas ng ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa